Ang pamilya Ramirez sa pangunguna ng seryosong si Ricardo ay nagpasya na sa isang pagbabago. Hinahanap-hanap nila ang katahimikan ng probinsya. Ang kanilang bagong tahanan, isang malaking lumang bahay sa Laguna, puno ng mga bulong nakaraan. Nakatayo ang bahay na babalot ng nakakatakot na katahimikan. Ang mga lumang pader ay bumubulong ng mga kwentong di pa nasasabi. Ang bunso si Ana, ang kanyang mga mata ay maliwanag sa pagkamangha. Hindi nakita ang pagkasira, kundi ang ganda ng isang nakalipas na panahon. Si Ana, naakit sa mga misteryo ng bahay, ay nakaramdam agad ng koneksyon. Ginalugad niya ang bawat silid, ang kanyang maliit na kamay ay dumadausdos sa mga antigong muebles. Nasa sala niya ito, natagpuan isang magandang inukit na orasan. Ang pendulum ay hindi gumagalaw. Tila tumigil ang oras sa loob ng bahay. Mabigat ang hangin, makapal sa amoy na nabubulok na kahoy at mga nakalimutang alaala. Hindi nila alam, ang kanyang pambawang malapit ng magulang nakakilabot na pagbabay. Ang mga unang gabi sa bahay ay tahimik, mapanlin lang na mapayapa. Ang pamilya, na pagod sa paglipat, ay mahimbing na natulog. Pagkatapos ay nagsimula ito. Ang orasan, tahimik hanggang ngayon ay tumunog. 12 beses itong umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Bawat tunog ay matalas, umaalingaw-ngaw parang isang hampas ng martilyo sa puso ng gabi. Si Ana, nagising sa gulat, ay nakaramdam ng malamig na kilabot sa kanyang gulugod. May kakaiba, may mali. Bumigat ang hangin, lumamig ang kwarto. Isang sahig na kahoy ang umingit sa labas ng kanyang pinto. Isang anino ang kumislap sa gilid ng kanyang paningin, nawala bago pa niya ito tuluyang nakita. Si Ana, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib, ay hinigpitan ang kanyang mga kumot. Nag-iisa siya, ngunit nakaramdam siya ng isang presensya, hindi nakikita, hindi naririnig, ngunit tiyak na naroon. Kumalat ang balita tungkol sa kakaibang karanasan ng pamilya Ramirez sa tahimik na bayan. Isang matandang babae, si Aling Elena, ang kanilang kapitbahay, ay lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha na may mga kulubot ay nagsasalita ng mga taon at karunungan. Ang orasan, paus niyang sabi, ang kanyang boses ay tuyong bulong, may espiritu ito. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa dating may-ari ng bahay, si Aling Saturnina, isang babaeng nakikipag-usap sa mga patay. Ang orasan, ang sabi niya, ay ang daluyan. Si Aling Saturnina, na itinakwil nung nabubuhay pa dahil sa kanyang mga kakayahan, ay namatay sa mahiwagang pangyayari. Ang kanyang espiritu, naniniwala si Aling Elena, ay nanatili, nakatali sa bahay, sa orasan. Nakinig ang pamilya Ramirez, may halong pag-alinlangan at takot sa kanilang mga mukha. Maari bang ang orasan na ito ay isang daanan patungo sa kabilang buhay? O hinahayan lamang nila ang mga kwento ng isang matandang babae na maulap ang kanilang paghuhusga? Ang mga bulong ay nagsimula ng mahina. Mahinang mga bulungan, hindi maintindihan ng mga salita, naririnig sa kalagitnaan ng gabi. Pagkatapos ay dumating ang mga malamig na lugar. Mga bulsa ng nagyayelong hangin na nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Gumalaw ang mga bagay. Bumukas ang mga pinto na parang kusang nagbukas. Lumakas ang loob ng mga anino. Kumikislap sa gilid ng kanilang paningin. Kumukuha ng mga hugis, parang tao, ngunit baluktot, nakakatakot. Ang takot, isang nahawakang presensya ngayon, ay bumabalot sa pamilya Ramirez. Sinubukan ni Ricardo, ang ama, na bigyan ng katwiran ng mga pangyayari, na iniugnay ang mga ito sa mga lumang bahay na lumulubog, mga draft, mga panlilinlang ng isip. Ngunit sa kaibuturan, kahit siya ay nakaramdam ng lumalaking pagkabalisa. Ang mga pangyayari ay tumitindi, nagiging mas madalas, mas matindi. Nabubuhay sila ng parang nasa bingit ng panganib, takot ang kanilang palaging kasama. Section 5, ang pagtatakbo ni Ana, isang magiliw na presensya sa gitna ng takot. Si Ana, hindi katulad ng iba, ay walang naramdamang takot. Nakaramdam siya ng pagkakamag-anak sa di nakikitang presensya. Isang gabi, naakit sa sala, nakita niya ito. Isang figura, translucent, kumikinang, nakatayo sa tabi ng orasan. Hindi ito nakakatakot, hindi tulad ng mga aninong gumagambala sa bahay.
Ang figurang ito ay nagpapakita ng tahimik na kalungkutan, isang panabik. Lumingon ito kay Ana at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha nito. Isang batang babae, ang kanyang mga katangian ay may kalungkutan, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pananabik. Walang naramdamang takot si Ana, kundi isang matinding pakikiramay para sa nawawalang kaluluwang ito. Noon niya naintindihan. Hindi ito masasamang nilalang, kundi mga nakakulong na kaluluwa, naghahanap ng ginhawa, naghahanap ng kalayaan. Seksyon 6, isang ritual ng paglaya paggabay sa mga nawawalang kaluluwa sa liwanag. Si Ana ginagabayan ng isang intuwisyon na lampas sa kanyang edad. Alam niya ang dapat niyang gawin. Lumapit siya kay Aling Elena na nakinig ng mabuti. Ang kanyang may edad na mukha ay may halong pag-aalala at pag-unawa. Magkasama, tinipon nila ang mga kinakailangang bagay, mga kandila, insenso at mga bulong na panalangin na ipinasa sa mga henerasyon. Sa pagtunog ng hating gabi, habang tumutunog ang orasan ng nakakatakot nitong kanta, sinimulan nila ang ritual. Si Ana, ang kanyang maliit na boses ay puno ng nakakagulat na lakas, ay umawit ng mga sinaunang salita. Kumaluskos ang hangin sa enerhiya. Umiikot ang mga anino, ang kanilang mga anyo ay nagiging mas malinaw. Hindi na sila nakakatakot, ngunit puno ng isang pakiramdam ng kapayapaan, ng pasasalamat. Seksyon 7, naibalik ang kapayapaan, ang katahimikan ng orasan, ang katahimikan ng bahay. Nang mawala ang huling tunog ng orasan, isang matinding katahimikan ang bumaba sa bahay. Ang hangin, na dating mabigat sa takot, ay parang mas magaan, mas malinis. Umatras ang mga anino, ang kanilang mga anyo ay natutunaw sa mga piraso ng liwanag. Bumalik sa normal ang temperatura sa silid, ang nakapikhating lamig ay napalitan ng nakakaaliw na init. Tumingala si Ana, ang kanyang maliit na dibdib ay humihingal sa orasan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila, ang pendulum ay nakabitin ng walang galaw. Ang mukha ng orasan, na dating simbolo ng takot, ngayon ay nagpapakita ng malambot na liwanag ng papalapit na madaling araw. Ang bahay sa wakas ay payapa na, ay huminga ng maluwag. Ang mga espiritu sa wakas ay nakapagpahinga na, ay wala na. Tabing sa pagitan ng mga mundo ay numipis na nagpapakita hindi ng takot, kundi ng habag, pagpapatawad at sa huli kapayapaan.